Yang Yang, Bakit ka bumalik? masakit ba? Hindi. Kasalanan lahat to ni Susan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako sasaktan ni Lumo. Matagal ko na sana nakuha ang pera. Nandito lang ako para sa'yo. Lahat ng gusto mo, ibabalik ko sa'yo. Nasaan ba si Miss Su? Umalis na po si Bining sa kumpay kaninang hapon. Hindi pa siya bumabalik. Hello? Mr. Lu, may nakakita kay Binibining Su na dinukot ng isang lalaki na kaitim at dinala sa isang junkyard sa labas ng lungsod. Sino ka? Bakit mo ako dinukot? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. May nasagasaan kang taong hindi mo dapat ginulo. Ngayon, papatayin kita! Sandali lang. May pera ako. Pwede kitang bayaran malaking halaga. Ayoko ng pera! Gusto ko lang mamatay ka! Hindi mo ba naisip ng pagpatay ay kailangan tumbasan ng buhay? Siguro nga, wala ka bang mahal sa buhay? Kung papatayin mo ako, masisirang buhay mo. Gumugulo ka pa! Maniwala ka! Kakalmutin ko yung mukha mo! Tingnan natin kung maglakas loob ka pang akitin ni Lumo! Lumo? Tumigil ka! Lumo! Ang lakas ng loob mong papakita dito! Shanshan, ayos ka lang ba? Wala ka bang sugat? Huwag mo kong hawakan. Kasalanan kong lahat. Umalis na muna tayo rito. Hindi ko kailangan ng peking pag-alala mo. Shanshan, ano bang nangyari sa'yo? Ikaw pa talaga nagtatanong kung ano nangyayari? May nangyari na sa ating dalawa. Pero, bakit ka natulog kasama siya? Natulog kang kasama ako? Kailan? Nakalimutan mo na pala. So ikaw nga talaga yun, Shanshan. Kung hindi ako, sino sa tingin mo? Shanshan, sa pagkakataong ito, hindi na kita bibitawan. Amo, nandito ka na. Tingnan mo ang bago kong mga bulaklak. Amuyin mo. Tungkol kay Shanshan, alam ko nang nangyari. Ang tapang mo talaga. Hindi totoo yan, Amo. Hindi ko gagawin ng ganong bagay. Hahanapin kong ebidensya. Ay. Nalaman na ba ni Lumong totoo? Oo, anong gagawin natin, Linmin? Bakit ka natataranta? Nangyari na rin naman. Gawin na natin. Ano? Kung gagawa ka na rin ng masama, bakit hindi natin gawin at tuluyan na sila mawala sa mundo? Salamat Mr. Wang sa pag-imbita sa pagtitipon na ito sa Haishi Clothing Exchange Conference. Hindi ko inaasahan na si Miss Su ay bata pa pala, ngunit napakagaling na. Itong si Xiao Yun ay masyado pang bata. Hindi pa niya naiintindihan ang pamamahala ng kumpanya. Sa tingin ko, habang tayo ay tumatanda, dapat nating bigyan ng pagkakataon ng kabataan dahil may kumpiyansa si Xiao Yun. Kaya ngayong taon, ang Shen Yun ay doble na ang kita. Ayos si Xiao Yun. Doble ang kita? Talagang kamangha-mangha si Miss Su. Ang co-branded na disenyo kasama si David. Ang Shen Group ay may mga order na 10 bilyon. Sino bang hindi nakuha ni Miss Su? Kayo ba? Sino sa inyong may mas magandang performance kay Miss Su? Sabihin nyo na lang para marinig ng lahat. Sa harap ni Mr. Lu, paano kami magkakaroon ng mas magandang performance? Tama. Narito ako ngayon, particular para sa kumpanyang Shen Yun. Mula sa amin sa JK Group ang kontrata para sa proyektong Xiang Yun. Proyektong Xiang Yun? Ito isang order na nagkakahalaga ng 20 bilyon. Hindi pa kami nagkakaroon ng ganito kalaking proyekto. Shen Tian, dalhin mo dito ang kontrata. Mr. Lee, ang kontratang ito ay bibigay ko kay Miss Su. Kung malaman ko ng proyektong ito ay hindi si Miss Su ang personal na nangunguna, maaaring agad bawiin ng JK Group ang kooperasyon. Tama. Salamat sa tiwala, Mr. Lu. Hindi ko alam kung ang galit ba ni Shanshan ay humupa na. Maraming tao dito. Magpakaseryoso ka.
Anong ikinatatakot mo? Gusto kong malaman ng buong mundo na ako ay kayang ibigay ang lahat sa'yo. Lola, kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Maayos na ako ngayon. Kamusta ka naman itong mga araw? Kamusta kayo ni Shanshan? Lola, kailangan mong maniwala sa kakayahan ng apo mo. Parang bata ka pa rin. Naku muna si Shanshan. Kailan gaganapin ang kasal? Lola, huwag kang mag-alala. Ako'y nagpaplano ng isang misteryosong proposal plan. Ayos yan. Naniniwala ko ng kasal ni Xiaomo ang magiging pinakamaganda at pinakabungang kasal sa buong Shanghai. Lola, syempre naman. May 5 milyon sa card na ito. Pag natapos ang lahat, may dagdag pang 5 milyon. Tingnan mong mabuti sa litrato. Ang babaeng ito, ang apelyido niya ay Su. Gawin mo ng malinis ang trabaho. Huwag kang mag-alala, professional ako. Hihintayin kong magandang balita mo. Mag-date tayo pagkatapos ng trabaho mo. Papuntahin ko si Shantian para sunduin ka. Anong ginagawa mo? Misteryoso. Hello, Lomo. Nandito na ako. Nasaan ka? Sige, hintayin mo lang ako. Sige. Bakit parang bata kung maligaw isang CEO? Mag-ingat ka! Lomo, kaya mo pang protect ang malanding ito? Si Susan naman, bakit parang delikado ng buhay? Doktor, yun ang confirm kasabay ko. Anong kwarto siya naka-admit? VIP 5 sa unahan. Salamat. Matindi ang pagkatama niya sa ulo. Maaaring magkaroon siya ng problema sa alaala. Kailangan yung paghandaan nito. May pag-asa pa ba siyang gumaling? Mababa ang posibilidad. Shanshan. Amnesia, ibig sabihin, maaaring hindi na maalala ni Lomo ang ilang bagay sa nakaraan. Lomo, ayos ka lang ba? Ikaw, galangin mo naman ang sarili mo, Miss Su. Pati ang langit ay panig sa akin. Ang titulong Mrs. Lu ay tinagda para sa akin. Amo, ayos ka lang ba? Pinabili pa kita ng rose beer kaya ka nabangga ng kotse. Rose Bear? Bakit parang wala akong maalala? Huwag ka nang umiyak. Nandito naman ako. Anong ginagawa mo rito ulit? Miss Su, anong ginagawa mo dito? Lumo, lahat ng sinabi ay kasinungalingan. Ginawa mo yun para protektahan ako. Ano bang pinagsasabi mo? Akong nobya ni Lumo. Miss Su, kung tamang pagkakaalala ko, parang mag-business partner lang tayo noon. Bakit naman kita poprotektahan? Hindi mo ba narinig ko na sinabi ni Lumo na kayo ay mag-business partner lang? Wala ka namang kahihiyan? Kumusta ka, Lumo? Ayos lang ako. Huwag mong hayang mahula ang Lumo sa babaeng yan. Si Shanshan na nagligtas sa'yo. Lola, siya ang tagapagligtas. Si Shanshan ang nagsabi kung sino ang may-ari ng kwintas. Ying, bakit ka nandito? May malubang masakit sa inyo. Kailangan gamutin ng nanay mo. Paano mo nalaman? Basta, sabihin mo lang sa matandang babaeng iyon kung sino talagang tunay na may-ari ng kwintas na ito. Ang pera sa car na ito, sa iyo na. Opo, sinising pong may-ari ng kwintas. Bakit ka nagsisinungaling? Ako, hindi ako nagsisinungaling. Tama na! Tigilan nyo na yan! Lomo, narinig mo diba? Hindi ko alam kung anong ipinainom ni Susan kay Lola na napaniwala siya ng todo. Tama na. Shanshan. Amo, buntis ako. Amo, buntis ako.
Paano naman mangyayari yun? Eh, hindi naman sila yung kasama mo. Pero buntis talaga ako. At ang laki to ni Lomo. Totoo ba yan? Totoo nga ang buntis si Ying Ying. Si Lomo ba? Niloko rin ako noon. Sino naman ako? Shanshan, siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Ang pwesto bilang Mrs. Blue ay akin lamang. Walang makakaagaw niyan. Binabati kita, miss. Buntis ka nga. Ayos, ang batang ito. Kapag nalaman ng ama niya, matutuwa siya ng husto. Siyempre. Kahit ang batang ito ay hindi kay Lomo, makakatulong naman ito para mapanatili ko ang aking pwesto. Wala bang masahista sa ospital? Kailangan pa ikang gumawa? Pero amo, akong dahil ng aksidente sa kotse. Ang aksidente sa kotse? Ikaw ba ang may gawa nun? Paano naman magiging totoo yun, Lola? Amo, masakit ang tiyan ko. Ayos lang. Dahil hindi magandang pakiramdam mo. Magpahinga ka muna. Hayop na matandang babae, sinirang plano ko. Sisiguraduhin ko na malalaman mo rin ang totoo. Abay, napakatuwang tiyempo naman. Namimili rin pala si Bining Su. Aray! Anong nangyayari, Ying Ying? Ayos ka lang ba? Ang anak natin. Ako? Hindi ko siya tinulak. Miss Su, buntis si Ying Ying ngayon. Pag may nangyari sa kanya, kahit na tayo nagtutulungan, mananagot ka pa rin. Kumalma ka, si Bining Su. Hindi naman sinasadya. Shanshan! Ying Ying, napakagaling mo talagang umarte. Bakit hindi ka nalang umarte? Nasaan ang award? Ang layo-layo ni Shanshan mula sa'yo. Paano mo nasabing itinulak ka niya? Anong ibig mong sabihin? Na mali ako? Kung totoo mong napagbintangan, hindi ko alam. Pero sigurado ako masama ang balak niya. Hindi kayang tanggapin ni Shanshan ang ganitong paninira. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ito ay naitala sa aking pinhole camera. Lahat ng ito ay na-record. Kung ito ang katotohanan, humihingi ko ng paumanhin kay Miss Su sa ngalan ni Ying Ying. Sino ka naman para magsalita? Napagbintangan lang, magsusorry tapos aalis? Kalimutan mo na. Alis na tayo. Kakaiba. Parang may naramdaman akong hindi maganda. Nasaan ang damit na iyon? Ilabas niyo ang inyong pinakabagong show culture. Pasensya na po, miss. Ang damit na sinusukat na po ng iba. Ha? Eto na lang. Ibalot niyo para sa akin. Sige po, Miss Su. Amo, gusto ko lang talagang damit na iyon. Kung kaya mo bang tiisin ang sakit at bitawan mo na lang, handa akong magbabayad ng doble ang halaga. Pasensya na, Mr. Lu. Hindi ko kapos sa pera. I-swipe mo. Dagdagan ko pa. Ay! Mr. Lu, marami namang damit dyan. Pero unahin pa rin to. Ang damit na ito una naming nagustuhan. Sa mga produkto, hindi ba't palaging may pinakataas na alok ang nakakakuha? Hindi ba't pera-pera lang yan? Magbabayad ako ng 10 beses. Si Shanshan, ibibigay ko sa lahat ng gusto niya. Tama na. Ayoko na. Ibigay mo na lang sa kanya ngayon. Dapat lang. Aalis na kami. Salamat. Amo, maganda ba? Pwede na. Sige, susubukan ko ito. Miss, dito po kayo. Hello? Bayhaw. Hello, Shanshan? Bayhaw. Masamang pakiramdam ng tiyan ko. Shanshan! Shanshan! Ano? Buntis ako? Magiging ama ka na. Hindi mo ba alam na ang mga buntis ay hindi pwedeng mapagod? Kung hindi agad nadala sa ospital, baka hindi nasagip ang bata. Bakit ngayon pa nangyari to? Nagreseta ako ng pampatibay ng bata para sa kanya. Sumama ka sa akin para kunin. Ito ang gamot na inireseta ko para sa kanya. Siguro na inumin sa tamang oras at dami. Sige po. Hindi ba't si Bayhaw yan? Bakit siya nandito?
Shanshan, tungkol sa batang ito, handa ka na ba? Hindi ko alam. Yung babae na si Susan, buntis pala? Anak ba yan ni Lumo? Oo. Shanshan, ang batang yan ay sa inyo. Kailangan mong sabihin sa kanya ng malinaw. Hindi. Hindi pwedeng malaman ito ni Lumo. Kailangan ko agad sabihin kay Yingying. Linmin, bakit ka nandito? Nagpapahinga ka pa? Alam mo ba, punti si Shushan. Ano? Kailangan ipalaglag mong batang yan para sa akin. Kung hindi, pag nalaman ni Lumo, wala ka na. Alam mo ba yon? Ang pagiging Mrs. Lu ay akin dapat yon. Lola, kumain pa tayo ng sabay. May lakas loob ka pa talaga magpakita dito. Lola, alam kong hindi mo ako gusto, pero si amo at ako ay kakasal na. Pamilya na tayo. Sinong pamilya mo? Ang pamilya naming Lu. Hindi ka lang magkilala na ikaw ang manugang. Mahal ni siya mo si Shanshan. Nakalimutan siya ng panandalian. Lola, walang silbing makiusap ka sa akin. Nakuha ko ng recording ng matandang babae. Ayos ng pagkaka-edit ng recording. Ililipat ng pera sa account mo. Mesu, mag-usap tayo. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Hindi ako pumunta rito para magkape. Bitawan mo na. Hindi ka naman talaga gusto ni Lumo. Walang silbi kung patuloy kang kumakapit. Ang tunay na nakakakapit, alam mo sa puso mo kung sino. Hindi kailanman kilalanin ng pamilya Lu si Shanshan bilang manugang. Tama ang boses ni Lola. Pero hindi niya sasabihin ng ganun. Hindi mo naman siguro binalak na i-play lang sa akin ang edited na recording na yan. Sabihin mo, ano bang gusto mong gawin ko para layuan mo si Lumo? Sabihin mo sa kanya huwag na akong lapitan. Basta makalayo ka kay Lumo. Magkano? Kaya kong ibigay. Talaga? Kung ganun, gusto ko ng 800 million. 800 million? Miss Su, mas mataas pa lang tingin mo sa sarili mo. Hindi ko alam kung anong gayuma ang pinainom mo kay Lola para ganyan siya magtiwala sa'yo. Pero sinasabi ko lang, mula ngayon, itigil mo na yung pakana mo. Lumo, talagang wala kang natatandaan? Dahil lang sa konting pera, panay sabi mo na nung gabing yun tayo nagkaroon ng relasyon. May lakas ka pang loob na humingi ng 800 million. Susan, kahit ang Shen yun ay hindi karapat dapat sa halagang yun. Huwag mo kong pilitin na mawala ang natitirang mabuting tingin ko sa'yo. Sige, simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Miss Su, ayaw na naman ito ni Amo ng ganito. Pero kung ikaw nang tan at humingi ng 800 million, sobra na yan. Ano bang kinalaman mo? Ying! Ang anak natin. Susan! Susan! Alam mo naman buntis siya. Nagawa mo pa rin gawin yon. Hindi ko akalain na ganyan kakabagsik. Wala na akong lakas para mapaniwala ka. Susan, binabalaan kita kapag may nangyaring masama sa anak namin. Hindi kita palalampasin. Umalis ka na dito. Doctor, ang bata. Ang buntis at ang sanggol ay hindi maganda ang lagay ng vital signs. Hindi naligtas ang sanggol. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko naprotektahan ang anak natin. Kung nalaman ko lang ang mga pakulo ni Susan, hindi sana mapahamak ang anak natin. Huwag kang mag-alala. Mananagot ako sa'yo. Amo, pakiramdam ko hindi na ako ligtas. Pakakasalan mo ko, hindi ba? Kapag gumaling ka na, magpakasal tayo. Ang saya. Sa huli, ang magkasinta ay magpapakasal din. Ano naman, pinatawad na kita noon. Ngayon ba naman, gusto mo pa rin pumasok at sama ng bata? Ikaw? Si Ying ay malapit na maging manugang ng pamilya Lu. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magmamagaling.
Lola, Shanshan, ano nangyayari sa'yo? Ayos lang ako, Lola. Medyo masama lang pakiramdam ko. Itong sintomas na ito, gano'n na katagal? Lola, huwag niyo na pong tanungin. Shanshan, hindi kay Kashomo yan? Shanshan, huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Akong bahala magpasya para sa'yo. Ang galing mo talaga. Isinugal mo sa sarili mong buhay. Kung hindi ako nagiging matapang, paano ako makakakit sa posisyon bilang Mrs. Lu? Si Sushan ay siguradong hindi na makakabawi ngayong pagkakataon. Mr. Lu, si Yen Yang bagay na bagay talaga kayong dalawa. Naway maging masayang pagsasama ninyo. Salamat, Miss Men. Tingnan mo kung sinong dumating. Si Susan bali pumayag na magpakita at dumala sa engagement party namin ni Amo. Siyempre, welcome siya. Nandito na lahat ng mga dalagang kalye. Pwede ba yun ng walang pusa? Pasensya ka na, pero hindi ka na makagagawa ng malaking gulo. Sandali lang. Lola? Ang kasalang ito, hindi ako sang-ayon. Lola, Lumo, naintindihan mo ba talagang babaeng ito? Lola, magiging pamilya po tayo agad-agad. Bakit kailangan niyo pa rin gawin ito sa akin? Pamilya? Ang dinadala mo sa tiyan mo ay hindi naman binhin ng pamilya Lu. Lola, ano pong sinasabi ninyo? Ang dinadala ko sa tiyan ko ay anak ni Lumo. Sa oras na to, kung wala ako, hindi madalaman ng katotohanan. Yeng, sabihin mo kung ano ito. Lahat ng ito ay peke lang. Kung sila lang sila ng relasyon natin. Pwedeng peke ang DNA test. Pero ang tao, hindi pwedeng peke, hindi ba? Lumabas ka. Yeng, para sa'yo, gumawa pa ako ng peking pregnancy certificate. Kidnap ko si Susan. Halos nakapatay pa ako ng tao. At ikaw naman, para lang maging Mrs. Lu, sinira mo pa ang magiging anak natin. Ano bang pinagsasabi mo? Tumahimik ka, Yeng. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyayari? Ako ang baliw. Baliw sa pag-ibig sa'yo, sa isang babaeng tulad mo. Ngayon, gusto kong sabay tayong mamatay. Tama na! Security, dalhin niyo sila palabas. Opo. Lumayas ka na. Mr. Lee, halika at ilabas ang malapit ng babaeng ito. Isama mo rin siya. Hayop kang mata ng babae. Anong pinagsasabi mo? Lumo, ayos ka lang ba? Nasaan ako? Shanshan? Shanshan, ikaw ba yan? Ikaw, naalala mo ng lahat? Ibig sabihin ikaw nga talaga. Yeng, lahat ng ito'y puro kasinungalingan lang, hindi ba? Hindi, Lumo. Mr. Lu, sila yung namin kagagawan. Siya nang utos sa akin. Tumahimik ka. Anong pinagsasabi mo? May recording ako. Mas mabuting tapusin na lang. Hayaan na silang maglaw sa mundong ito ng tuluyan. Siya nagturo nito sa akin. Imbes na hindi ko naisip ng pumatay ng tao. Ang galing mo. Matagal mo na pala pinaghanda nito para sirain ako. Tama. Kapag parang aso nagkakagatan, magantimpala pa. Ikang bruha ka. Mamamatay ka na. Shanshan, ayos ka lang ba? Dalhin agad siya sa ospital. Tara! Tandaan mong sinabi mo, kalagaan mo siya! Kapag may nangyaring masama kay Shanshan, hindi kita palalampasin. Ang kalagayan ng mag-ina ngayon ay matatag na. Pero ang ina, kailangan ring manatiling kalmado. Kung hindi, maaaring maulit ang pagkalaglag. Linmin, nahuli na kita. Anong ginagawa mo dyan? Bitawan mo ako. Sagutin mo ako. Ikaw bang pumatay kay Mr. Su? Ano to? Susan! Ay! Shanshan, nakita ko si Linmin.
panoorin mo tong video. Si Linmin? Bakit siya nandito? Sa palagay ko, nababaliw na siya. Hindi ko alam anong gagawin niya. Shan, kumusta na ang bata? Salamat sa pag-alala, Lola. Ayos lang ako. Talagang kasalanan ito ni Lumo. Yang batang yan, napagalitan ko na siya ng husto. Ito ay galing sa kanya para sa'yo. Isang ugat ng Wanyan Ginseng. Salamat, Lola, sa pagdalaw. Pero sa ngayon, ayoko muna makita ang kahit ano na may kinalaman kay Lumo. Kung ganun, itong sabaw ng manok dapat itabi mo na lang. Ako mismo nagluto nito para sa'yo. Dapat mo itong inumin. Opo, Lola, iinumin ko mamaya. Si Shanshan ay nagdadalang tao sa anak ko. Ano bang nagawa ko? Pasensya na po lahat. Nahuli ako. Kung nandito na ang lahat, simulan na natin. Narinig ko na si Miss Zoe buntis. Itong pagbubuntis na hindi kasal, makakapekto ba ito sa kumpanya? Pareho tayong nasa listahan ng mga kumpanyang sa stock market. Ipinasa ng papa mo ang mga shares niya sa kumpanyang ito, hindi para pamunuan ng isang babae. Ngayon, tama na mga veteranong gaya natin. Alam ko na maalam niyong lahat kung sino nakakuha ng malalaking kontrata para sa kumpanya ngayong taon. Kung walang babaeng ito, akala niyo baligtas pa kayo nakaupo dito? Yung kontrata? Swerte lang naman yan. Ilang beses ka bang pwedeng pagpalarin? Anong swerte? Ang tingin ko, puro pambobola lang kaya nakuha yon. Lahat ng narito, pakitingnan ninyo. Lahat itong mga datos, ang pamamalakad yung lahat ng nakaraang taon dahil sa pagbagsak ng presyo ng stock ng Shenyun, bumaba ito ng 27%. Ngayong taon, ang presyo ng stock ng Shenyun ay tumaas ng 80%. Hindi ba't itong patuloy na aking kakayahan? Hindi pa rin ako sangayon sa isang babae na maging CEO. Umaasa lang naman siya kay Mr. Lu. Anong kakayahang meron siya? Ako rin ay tutol. Pinanitili ka namin dito dahil gusto ka lang naming maalagaan ka. Dapat ay magpasalamat ka pa sa amin. Xiao Yun, gusto rin naman kitang suportahan. Pero tutol lang lahat. Kahit idagdag pa ang 10% na nasa kamay ko, aabot lang ng 40% ang lahat. Hindi lang iisang tao ang magdedesisyon. Sino nagsabi na si Miss Sue isang taong walang bisa? Ang mga shares ni Mr. Lu, paano yung pagmamayari niya? Ngayon ang Shenyun, lahat ng umiikot na shares sa labas ay nakuha na namin. Sa GK, dagdag pa dyan ang mga shares ni Mr. Lu. Ngayon, may tutol pa ba? Yan. Wala nang tututol. Wala nang tututol. Xiao Yun, binabati kita. Sige na, umupo ka na. Si Uncle Lee mula pa noon ay sinusuportahan ka na. Maraming salamat sa tulong mo ngayon, Assistant Shen. Wala lang yun. Ipinadala ko ni Mr. Lu dito. Bakit hindi siya mismo pumunta? Hindi ba nasaktan ka ni Mr. Lu noon? Kaya ngayon, hindi pa siya nangas na humarap sa'yo. Gusto mo bang bigyan si Mr. Lu ng isa pang pagkakataon? Iparating mo kay Mr. Lu na kung gusto niyang humingi ng tawad, dapat siya mismo gumawa noon. Susan, ako ito. May napakalaga kong sasabihin sa'yo. Linmin, ang kapal na mukha mong tumawa pa sa akin. Wala na akong ibang malalapitan. Bigyan mo na ako ng 5 milyon para makalis na ako. Gusto mong umalis? Bakit naman? Sandali. May alam pong sikreto. Pasensya na, hindi ako interesado. Susan, ayaw mong malaman kung paano matay ang ama mo? Ano? Sabihin mo na agad. Ibibigay ko kahit ano. Sa totoo lang. Hello, Baihao. Pakicheck mo nga kung sino kumuha kay Linmin. Yung tong iyon, check na may kinalaman sa pagkamatay ng papa ko. Shanshan, naiintindihan ko. Kapag may progreso, ipapaalam ko sa iyo agad. Sige. Ano? Ikaw? Sino ka? Ako si Suyun, ang taga nating di nagkita. Suyun? Nagparitoke ka? Lalang gumaganda ka. Narinig ko, bumalik ka sa isang bigating boss. Tapos naging kayo raw? At nag-iskandalo pa sa kasal? Kalokohan yan. Hindi ako nagkakalat. Nakita ko na sa kalayo pa lang, hindi ka mapakali. Hindi ka gaya ko, masunurin at nagkahanap ng matinong asawa. Tama, hindi mo pa yata alam kung sino ang asawa ko. Siya ay isa sa mga shareholder ng eskwela na ito. Ang asawa mo shareholder ng para lang ito? Sakto lang, gusto kong mag-invest at maipa-renovate ang school na ito. Ikaw lang ba ang may kain gumastos ng ganyan? Pero, hindi madali para sa isang sugar dad ang kumita ng pera.
Pareha lang yan. Mas mabuti pang ayusin mo ang sarili mo at tumahal ka ng mapapangasawa. Mahal, bakit ka nandito? Ipapakilala ko sa ang taong ito, ang asawa ko, si Yankee. Isa rin siyang shareholder ng para lang ito. Sino ito? Si Suyun, hindi mo siya natatandaan? Siya yung babae may timbang na 180 pounds. Nakaklase natin dati. Suyun? Lalo kang gumanda. Isa ka rin ng shareholder ng para lang ito. May naisa na akong sabihin sa'yo. Gusto kong punduhan ang muling pagpapatay ng para lang ito. Ang pag-rebuild sa school ay aabuti ng 5 milyon. Ikaw na isang babae, may pera ka ba para dyan? Hindi ko talaga alam ng mga sugar daddy pala ngayon, kaya nakalaking kinikita. Lilinawin ko lang. Una, wala akong sugar daddy. Pangalawa, ako mismo mag-i-invest. Ang 5 milyon ay hindi 500 piso lang. Ikaw, sino ka ba talaga? Akong presidente ng Shen yun. Isa na akong taong mula sa Lu Group. Asawa ng presidente. Bakit ngayon ko lang nalaman na may asawa na palang presidente ng Globe Group? Sino ba ang babaeng ito? Ikaw bang sugar daddy ni Suyun? Ito si Mr. Lu, ang pinakamalaking shareholder ng paaralan. Gusto mo ba akong patayin? Mr. Lu, pasensya na po. Hindi ko po alam. Si Miss Su ang pinakamalaking shareholder at tumutulong lang ako sa kanya bilang kinatawan. Tama, yung gusali sa paaralan. Gusto mo pa ba yun? Puro sabi-sabi lang. Pinahaya mo pa si Miss Su. Ngayon ko lang nakita ang pagiging chairman mo. Ano bang katungkulan mo? Tumigil ka na. Shen-tian, tanggalin mo siya bilang chairman. At isa pa, ayoko makita silang dalawa ulit. Wow! Ang nobyo na binibining Su. Para siyang may lead ng nobela. Ang kakaingit naman. Wala akong nobyo. Dapat ay magsikap kayo at mamuhay ng maayos. Yan ang tamang paraan para buksan ang puso. Lola, pasensya na po. May naisikaso lang ako sa kumpanya, kaya ako'y naantala. Kakarating lang ni Lola, kaya yung mga kabataan ngayon, panahon na niya ubutin ng pangarap. Naiintindihan niya ni Lola. Si Xiaomo rin matagal na rin hindi umuuwi. Hinihintay ka siguro niya. Hello? Ano? Pupunta ako agad. Ano nangyayari, Lola? Si Xiaomo. Nasa ospital ginagamot. Ano? Kumusta na siya? Nasa coma pa rin si Mr. Lu. Sabi ng doktor, kailangang ipaalam sa mga kamag-anak na maghintay sa loob. Hindi pwedeng ganito na lang. Iiwan si Lola at aalis. Lola, ano bang nangyayari? Ang totoo, may medical history talagang pamilya Lu. Kapag sobra sa pagod, nawawala ng malay. At kapag tuloy-tuloy ang pag-collapse, maaari itong mauwi sa pagkamatay ng mga laman loob. Ano? Paano mangyayari ito? Lola, nagsisinungaling ka ba sa akin? Inayos ni Mr. Lu ang USB ng 7 araw at 7 gabi. Dahil doon, siya ay nawala ng malay. Lomo! Lomo! Magising ka! Lomo! Miss Su, ito po ang singsing na para sa'yo. Ipinahanda ito ni Mr. Lu para sa panliligaw niya. Sayang at huli na ang lahat. Lomo! Lomo, magising ka! Hindi pa kita napapatawad. Hindi pa ipinapanganak-anak natin. Hindi siya pwede na maging walang ama. Lomo, kailangan mong panindigan kami ng anak mo. Hindi ba sabi mo noon naliligawan mo ako? Gumising ka na. Gusto kong marinigin mo na sa'yo mismo. Lomo! Doktor! Shan, sa wakas pumayag ka rin. Pag sinuot mo ang singsing na to, hindi ka na pwedeng umatras. Nagsisinungaling ka na naman sa akin. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Napagod lang talaga ako kanina. Si Lola ang nagsisinungaling sa'yo. Peke ang sinabing family history. Shan, kahit peke ang sakit ko, ang pagmamahal ko sa'yo, totoo yun. Shan, mahal kita. Bakit mo ko dinala dito?
Kung hindi mo kayang protektahan si Shanshan, gagawin ko ito agad-agad at sisingilin ulit kita! Bakit mo pinapakialaman ang babae ko? Ano ka ba sa buhay niya? Mukhang nagkamali ako ng akala sa'yo. Kung para sa'yo si Shanshan, ano ba talaga siya sa'yo? Kung ang langit ay bibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon, ibibigay ko sa kanya ang lahat-lahat sa akin. Pero dahil sa amnesia, naibura ang pagmamahal niya sa akin, pati tiwala niya na ayaw kong nawala. Nga pala, naalala mo pa ba nung nasa mall tayo noon? Nung nakita kong nakatayo ka sa tabi niya, alam mo ba na sa puso ko ang sakit ng damdamin ko noon? Ngayon, sigurado na akong 100% na mahal ko siya. Shanshan, narinig mo ba yon? Noong panahon namin ni Mr. Lu, sa imperyong itaniyo namin, siyang nakinabang. Ngayon siyang may hawak ng pinakamaraming shares. Huwag kayong magalala, mamaya hindi na siya makakatawa kailanman. Patay na si Su Xiao. Sa anong kaso? Ang Shen yun ay dapat mapasakin. Ito ang kontratang ipinagkatawala sa akin ni Mr. Lu. Darating din si Mr. Lu mamaya. Miss Su, pwede pong magtanong? Totoo po bang kumakarat online? Narinig naming nabuntis ka bago ang kasal. At ginamit mo pa ito para manggulo sa mismong kasalan. Sobrang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Tingnan mong ginawa mo. Bumagsak ng 20% ang presyo ng stock. Mas mabuti pang magbitiw ka na lang at bayaran ang pinsalang idinulot mo sa kumpanya. Ang pagbubuntis ng hindi kasal ay napakalaking epekto sa kumpanya. Mukhang ang pagiging CEO mo ay forma lang pala. Ang pagiging CEO mo ay hindi mo kayang panindigan. So yun, hindi mo siguro nalimutan na nangako ka noon na kung hindi mo madadala ang Shen yun sa pandaindigang merkado, ikaw mismo ang bababa sa pwesto bilang pansamantalang presidente. Sandali lang. Tignan natin kung sino ang magpapababa sa babae ko. Lumo, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, baka kung ano-ano naman ang gagawin nitong mga tusong matandang to. Sakto naman at narito na ang lahat. Kaya formal kong ipinapaabot sa inyo at inaanunsyo na si Suyun ay ang aking fiancé. Fiancé? Si Miss Su talaga ang legal na asawa. Si Miso ay parang bidang babae sa short drama. Maganda, may career, mayamang asawa. Siya talagang panalong-panalo sa buhay. Diyos ko, napagbintangan ko pa siya. Pero Mr. Lu, si Miss Su ay isang kilalang personalidad sa mundo ng negosyo. Dapat lang siguro na sa pananalita at kilos ay may pamantayan bilang isang CEO, tama? Oo nga, Xiao Yun. Ikaw mismo ang nangako noon. Ngayon na hindi na natupad, kahit ako ang gustong tumulong, wala ka ring magagawa. Sa dami ng tao ngayon, lahat nakatingin. Pero nanalo ka ng napakaraming malaking order ngayong taon. Pag ako ang naging CEO, bibigyan kita ng dagdag na dibinido. Magpahinga ka na lang at alagaan mong anak mo. At nandito na rin lahat, maging saksi kayo. Ito ang kontratang pinirmahan namin ni David. Ano? Paano nangyari yon? Ito ang order ni David? Anong imposibleng sinasabi nyo? Isang karangalan para sa akin na makipagtulungan sa magandang Miss Su. David? Bakit siya nandito? Ako ang naimbita kay David na pumunta. Mr. Lee, tingnan mo itong kontrata. May problema ba? Ngayong si Mr. David ay narito na. Sigurado kung walang problema sa kontratang ito. Mabuti. Kung wala namang problema, makinig naman tayo sa isang pangbagay. Hindi mo nga pinatay si Susan. May mukha ka pa talaga manghingi ng pera sa akin. Mr. Lee, bakit mo akong gustong ipapapatay? At isa pa, ano yung pinag-uusapan ninyo? Hindi! Imposible ito! Peke ang lahat ng to! Maaring peke ang audio. Pero paano naman ang video sa cellphone ko? May surveillance mula sa ospital. Gusto niyo bang makita? Ano? Ang pagkamatay pala ni Mr. Su, ikaw may tinatagong lihim. Ilang taon na ako nakisama sa mamamatay tao. Nakakatakot! Lijay, malaki ang tiwala niya sa'yo. Papagulang niya mo talaga! Hindi! Hindi ako yon! Huwag kayong kumuha ng litrato! Hindi ako yon! Ang masamang taong yon ay mapaparusahan din.
Lumo, pwede ko ipakita mo sa akin ang video? Gusto kong makita si Papa kung paano siya namatay. Ang kailangan natin ngayon ay mabilis ang pagkalap ng ebidensya at ipasa ito sa mga pulis. Mas mabuting wag na natin tignan muna. Pero paano mo nalaman ang tungkol sa surveillance ng medical room sa ospital? Para lang mahanap ko ang ebidensyang ito, kinontrol ko ang buong ospital. Binili ko silang lahat. Ang daming hirap ang tiniis ko. Ngayon ko lang nahanap. Shanshan, hindi na kita sasaktan pa mula ngayon. Ang tanda-tanda mo na. Di mo pa rin alam kung paano gumawa ng gatas? Hindi ko alam kung paano ka ba nagustuhan ni Shanshan. Sige na, sige na, sige na. Ikaw nang magaling. Syempre naman. Galing ako sa Wall Street. May PhD ako sa pananalapi. May PhD ka nga sa pananalapi. Pero sa isang bagay, parang mas magaling ako sa'yo. Saan ka naman mas magaling? Ako? May susan ako. O siya, ikaw nang panalo. Pero tandaan mo, kapag naglakos loob ka nasaktan si Shanshan, wala akong pakialam kung saan man sulok kayo sa mundo. Tatakbo ako at kukunin ko siya. Sige na, Baihao. Huwag mo na siyang pansinin. Ama ka na nga, pero parang bata ka pa rin. Feng Feng, sabihin mo nga kay Tito ang totoo. Inaaway ba ni Papa mo ang mama mo nitong mga nakaraang araw? May tinatago ka ba sa kanya? Yung kahon na yun, alam ko kung nasan yun. Itong kahon, buksan na natin. Tingnan nga natin. Wag na, isauli mo na lang. Ito kasi si Papa, kinukumpi sa lahat ng snacks ko. Ang ganda ng estilo ng painting. Sa susunod na buwan, may exhibit sa Hong Kong. Isasama kita. Sige, asawa ko. Huh? Anong meron kay Feng Feng ngayon? Bakit tahimik? Pag tahimik na bata, may tinatago yan. Tignan ko nga. Iiwan ko muna ang bata sa'yo. Sinong nagsabing gagalawin mong gamit ni Papa? Peng Peng, tumayo ka nga dyan. Di ba sinabihan ka ni Papa na huwag pakialaman ng mga gamit ko? Itong bagay na to, mas mahalaga pa sa buhay ko. Huwag mo nang galawin ulit, naiintindihan? Sige, tara na. Asawa ko, salamat sa pagprotekta sa akin mula pa noon. Hindi lang ako magpoprotekta sa'yo. Pati si Feng Feng pag lumaki na, kaya ka rin niyang protektahan. Pero hindi lang si Feng Feng.